Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pinaka-latest vlog ni Attorney Trixie Angeles tungkol sa pagbibigay ng ating gobyerno ng ayuda sa mga hirap na sa napakamahal na bibilhin. Okay? Lately, naglunsad ang gobyerno, specifically si Speaker Martin Romualdez, ng tinatawag niyang CARD program. CARD. Ano yun? Cash Assistance and Rice Distribution. So, ayuda. Ayuda. Speaker, ayuda. So, ano ang masasabi ni Attorney Trixie Angeles tungkol nito? At pakinggan natin siya. Then, mamaya magbigay ako ng aking opinion. Sinasabi nila kagad, no, sige, maglaan tayo ng pang-ayuda. Bakit dangerous na parating ayuda? Hindi sa dahil magiging tamad ang taong bayan. Kasi unang-una, hindi natin alam kung maabot sa ating mga beneficiaries. Pero sa totoo lang, kasi hindi tunay na solution yung ayuda. It only, assuming na umaabot yung pera dun sa mga beneficiaries at all. Ngayon, kung umabot ang pera sa mga beneficiaries, it's too easy. Walang production pa rin. Halimbawa, sige, may problema tayo sa bigas. Masyadong mahal ang pagkain. So, bibigyan natin ng pera ang mga tao. Para saan? Para makabili ng pagkain. Kulang nga, mahal nga yung presyo ng pagkain, hindi umaabot. So, imbis na sagutin natin yung tunay na problema, binibigyan na lang natin ng ayuda ang mga tao para tumahimik. Ano yan? Parang suhol o suhulan na lang namin kayo. Ito, bibigyan namin kayo ng pera. Huwag na po kayong magreklamo. Pero temporary yan at buti sana kung ganun kalaki yung ayuda, may magiging solusyon. Anong matatanggap mo? Makakain ka ng 1, 2, 3, 4 na araw? O di sige, makakakain ng ganun. Pero matapos na pag nag-run out na yung ayuda, andyan pa rin ang problema ng mahal na pagkain. So it's not a solution. Ang nangyayari, it makes our officials look like they're doing something. Parang meron silang sinasagot sa atin kapag sinasabi natin, teka, ang mahal ng pagkain, ang mahal ng presyo ng bilihin, mahal lahat. Hindi naman tumataas ang wages, hindi naman tumataas ang kita natin, pero nagmamahal lahat. Buti nga yung transport, nakokontrol pa natin ng kahit konti, pero in the end, there is no solution. Pagka ayuda ng ayuda, ang sinasabi ng gobyerno sa atin, wala kaming solusyon or merong solusyon pero hindi namin gagawin. No, Ma'am Emilia, it's not about the people. Don't blame the people for what response is going to happen dahil sa ayuda. Hindi yan. Hindi yung sa totoo lang, ginugutom ang mga tao and kahit anong matanggap nila should be welcome. Kahit tayo, i-welcome natin. Pero unang-una, hindi naman pera ng mga government officials natin yan. Kung tumatanggap ang mga tao ng pera, pera kasi ng mga taxpayers yan. So, stop blaming the victims here. Stop blaming the recipients of ayuda. Ang may kasalanan dyan, yung namimigay niyan. Ang may kasalanan yan is yung mga government officials natin na hindi na lang nag-iisip ng solusyon sa problema. Now, ang next thing na titignan natin, bakit hindi sila nag-iisip ng solusyon sa problema? Kasi sila yung problema. Diba? Sila yung may kakilala kung sino yung mga nag-hoard. Alam nila kung sino yung mga importers na napakagaman, nakakakita ng pagkakataon na babaan ng taripa para lumaki ang kita nila, pero hindi pa rin bababa ang presyo ng pagkain. Sasabihin nila, sige, para bumaba ang presyo ng pagkain, babaan natin ang taripa para mas maraming ma-import, we can flood the markets. And ang mangyayari dyan is, because all of this food is here, bababa na ang presyo. We know that does not happen kasi once pumasok na yung mga produkto, i-hoard naman yon at dahan-dahan lang ilalabas yan para makasingil ng malaki yung mga importers. Okay? So that's why, let's call a spade a spade. Kaya nangyayari yan is
hindi talaga gusto ng mga opisyalis natin ang gumawa ng solusyon. Hindi nila gusto na mahuli yung mga smugglers, na buwagin yung cartel ng mga post-harvest facilities, mga humahawak ng ating post-harvest. Okay. So, anong masasabi nyo? Portion lang yon sa mga pahayag ni Atty. Trixie sa kanyang latest vlog. Ako, totally agree ako doon. Una, yung ayuda, ano yan? Utak band-aid. Pamimili ng boto yan. Yung pag-ayo-ayuda ni Speaker Martin Romualdez. In the first place, hindi naman niya trabaho magbigay ng ayuda. Dahil, legislative branch siya. Ang trabaho niya, gumawa ng batas. Bakit namimigay ng ayuda? Card, cost assistance, and rice distribution. So, doon pa lang makikita mo na paepal, papogi. Na itong pinsan niyang presidente, pinapabayaan man lang. Kasi nga, kasama na rin itong presidente sa plano na magsusunod sa kanyang yapak ang kanyang pinsan. So, totally agree ako na it's not the solution. Band-aid. Kaya, utak band-aid, itong presidenteng ito at saka si Speaker of the House. Bakit ayaw mag-isip ng solusyon? Kasi ang problema sila mismo. The problem lies on this government. Presidente. Sabi niya mismo, ang dahilan bakit tumataas ang presyo ng bigas, ibang bilhin dahil smugglers and hoarders. Anong ginawa niya sa alleged smuggler? Number 1, smuggler. Pinapatawag ng Kongreso sa investigation na ayaw magpakita dahil may sinasandalan ginawa pang special envoy to China. Kaya nakikita ko, hindi bababa ang presyo ng mga agricultural products. Dahil nandyan ang mga smugglers, hoarders, na kapatid, kamag-anak, kaibigan, namamayagpag. Itong gobyernong ito, ayaw talaga na umasenso ang nasa laylayan. Gusto lang nila yung maghirap sila para mabigyan lang ng ayuda. Para yung ayuda na yun na yung isipin ng binigyan nila yung para boto nila sa 2025, 2028. Kaya kung tunay pa ang hangarin ng administrasyong ito na bayan babangon muli, dapat ipakita na nila sa pagsugbo nitong mga smuggler. Kaya lang, wala pakitang tao yung smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong numbered na? Pwede numbered after 2028. Yun, numbered na. Bilang ng araw ni Michael Ma dahil hanggang 2028 siya maging special envoy to China. Malala ko tuloy ulit yung statement na bintawan ni Mr. Ado Paglinawan, isang political analyst. Sinadya nila, sabi ni Mr. Paglinawan, na iplastar ang mga kaibigan nila, yan, si Michael Ma, para lalong lumago ang kanilang negosyo, ang kanilang kita sa smuggling and hoarding. Yan, Mr. Paglinawan yan, yun yung isang hindi ko
Ano bang? Tapos itinago pa yung appointment. Hindi nila pinablis. Mabuti na lang at may Madam Maharlika na nagsisiwalat lahat yan. Kaya ito, nagigising tayo lahat. Naliliwanagan. So, balik tayo sa issue. Ano bang tunay na solusyon? Sabi ni Atty. Angeles, kung panuorin mo yung buong vlog niya, dapat ang gobyerno magbigay ng kondisyon favorable sa mga tao, lalo na sa mga magsasaka, para hindi sila abusuhin ng mga middlemen, mga traders. Kasi kawawa ang mga magsasaka ngayon na ang taas ng cost of production nila. Pagdating na sa anihan, market, nako, binabarat ng mga traders ang kanilang produkto. So, ang tunay na solusyon dito, yung mawala ang influence ng mga middlemen o traders. Dapat, from farmers to consumers. Yun na sana yung idea ng Kadiwa na panahon ni President Marcos Sr. na naramdaman ko yan, nakabili kami sa Kadiwa, mura talaga. Kasi very effective ang sistema noon ng Kadiwa. Ang mga farmers punta doon sa Kadiwa store, ibabagsak ang produkto nila at nakakabenta ng malaki. At yung consumers naman nakakabili ng mas mura. Kasi ang nagpapamahal ng mga bilihin natin yung mga negosyante, yung middlemen. So, gustong gayain ni PBBM ang Kadiwa, kailang wala peke o ano bang tawag dito, guerrilla Kadiwa ang pinagmamalaki ng Pangulo na pet program niya, Kadiwa. Ilan yung budget? 427 million pesos budget ng Kadiwa. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakita ng Kadiwa. So, ang solusyon po is don't just give them fish but teach them how to fish. Very basic yun. Ayuda, talagang utak, ban-aid yan. Yun ang pinagmamalaki ni Speaker Martin Romualdez. Para daw makatulong siya sa taong bayan. Yes, makakatulong nga, but is that the solution? Magkano lang yung 2,000? Ang 950 doon sa 2,000, yun na yung bayad ng 25 kilogram rice. Ilang kainan lang yun. Sa malaking pamilya, 1 or 2 weeks ubos na. Yung remaining 1,050 pesos, hindi yung tatagal ng 1 linggo. So, yun lang. After that, wala na. Gutom na ulit yung binigyan ng ayuda. So, ang solusyon is create livelihood. Teach them how to plant. Teach them, empower them. Kagaya po ng ginagawa natin sa Talaan Digten City. Okay, sorry, hindi na ako nakakapag-vlog tungkol sa Talaan Digten City. Sa totoo lang, maganda na ang kalagayan nila. Okay? Nagbebenta na halos mga more than 10 families na po ang nag-harvest ng sayuti. The rest, by December o early January, lahat mag-harvest na ng sayuti. At meron na kaming na-establish na market system nila at nakakabenta ng sayuti. Naalis na namin yung middlemen. Mga 1 or 2 weeks from now, mag-vlog ako tungkol sa magandang pangyayari sa Talaan Digten City. Ito ang simple model kung papaano yung don't just give them fish but teach them how to fish. Naturuan na natin ang Talaan Digten City mamingwit, but not yung literal na mingwit, kundi nagtanim, nag-ani at nagbenta. Ngayon, yung gutom nila unti-unti na lang nababawasan. So, dapat matuto si Tamba, matuto si PBBM, simple programa lang na may epekto, hindi yung ayuda na pagkain
inilabas sa puwet, wala na. So, utak utak band-aid itong magpinsan na ito.